Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty God, Yahweh, our great Father, for His loving kindness, for His faithfulness, for always extending His hand onto us to help us. He's very understanding. And He wants us to receive our inheritance. And that's the reason why He sent Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities, for us to be perfected through Jesus Christ. And I thank my Jesus Christ, the Savior, the Redeemer, the branch of righteousness, the commander of the army of the Almighty God, the kinsman redeemer, the man clothed in linen with an inkhorn, the Lamb of God, the bread of life, the river of life, for His precious blood that was shed on the cross. For us to be saved and to live for all eternity with Jesus Christ and our Father in His kingdom that will never end. And I also thank the Holy Spirit for always guiding us every day. Jesus Christ sent to us the Holy Spirit so that we have someone who guides us, who teaches us, and give us gifts and fruits. So last time we read Exodus chapter 16. It's about the bread from heaven. Ang tawag sa bread from heaven ay manna. Manna means what? Ano yan? That's the meaning of manna. So nakapagtalon na sila, talon ba yung tawag doon? Nakalakad na sila sa nag-divide yung Red Sea. Dumaan na sila sa Red Sea, napunta sila sa Mara. But before that, nag-celebrate sila. And then, nauhaw sila, nagreklamo na sila, napunta sila sa Mara. Yung tubig, bitter. At tinapunan ng isang tree para maging sweet yung lasa or mawala yung toxin. Hindi binanggit ko anong tree yun, pero nung chinek natin over the internet, ang isang tree na nakakapagtanggal ng mga toxins sa tubig ay the tree of malunggay. Maraming malunggay sa Israel, sa Saudi, sa Egypt, no? So ngayon, nagutom naman ngayon ang mga tao at binigyan ni Almighty Father ng manna or bread from heaven. So matagal na sila naglalakad. Second month, no? Ang second month sa Jewish calendar ay Iyar. Ang first month ay Nisan or Abib. So nung una silang umalis, Nisan, first month or Abib. Ngayon, pangalawang month na nila. Na naglalakad. Nauuhaw sila, nagugutom, dahil marami sila, may mga animals silang daladala, may livestock silang daladala. Maliban sa mga bata, yung family nila, kaya nagreklamo sila. Marami nang pinakita sa kanilang miracle, si Almighty Father. Pero matigas pa rin ang ulo nila, ayaw nila magtiwala kay Almighty Father. Kaya sila ay nagko-complain kay Moses at Aaron.
At lagi nilang sinasabi, buti pa sa Egypt, buti pa nung hindi pa kami Kristiyano, ganito ang buhay namin. May mga taong gano'n, no? Ngayong Kristiyano na kami, ba't ganito ang buhay namin, no? Kaya may mga tao na they go back to their old sinful ways. Hindi nila kayang mabuhay sa wilderness. Kaya bumabalik sila sa Egypt or going back to their sinful ways. So, ang utos ni Almighty Father, may kota lang kung ilan ang kukunin nila na bread from heaven. Ay gagather nila every day hanggang, pero pag sa ika-6 day, dapat 2 ang kanilang kukunin. Doble ng portion sa ika-6 day, dahil sa ika-7th day ay Sabbath day, walang silang makukuhang mana at quail. So sa gabi, meron silang quail, pugo. Nagpupunta yung mga pugo sa kanilang lugar. Pinapapunta ni Almighty Father kapag gabi. Sa umaga naman, ang nakukuha naman nila ay yung mana. Nasa ilalim ng dew or hamog. Yung mana, pwede nilang magawin na cake. Matamis, parang wafer, manipis siya. Pero maliliit, parang coriander seeds. So may directive si Almighty Father kung ilan lang ang kukunin nila. At pag Sabado, or pag ika-6th day, doble din ang portion na kukunin nila pero pag Sabbath day, hindi sila lalabas, doon lang sila sa kanilang tent. Kasi tent ang kanilang tinitirhan, no? Dahil sila nagta-travel. Nagtatayo sila ng tent. Tapos pag aalis na sila, tatanggalin na ngayon nilang kanilang tent, tutupin na nila. Tapos pag may mag-i-stop na naman sila, doon naman sila ulit magtatayo ng tent. Mahirap, no? Parang mahirap kasi kasama nila yung mga livestock nila. Napakadami ng kanilang mga animals. Maliban pa sa mga bata, may mga dalasan, madami sila. Sa morning, meron silang clouds. Yun ang susundan nila. And sa evening, merong pillar of fire para meron silang liwanag pag gabi. Yung clouds naman, yun ang sinusundan nila para hindi sila masyadong mainitan sa araw. No? Protected sila ni Almighty Father. Pero, hindi sila grateful, hindi na nakikita. Gaya natin, hindi natin nakikita. Hindi tayo grateful. Nabubulag ang mga tao. Dahil ang tao ay selfish. Lagi lang nila iniisip ang sarili nila, hindi nila nakikita yung mga bagay na magaganda na nasa paligid nila. Kaya sabi ni Moses, bakit sa amin kayo nagreklamo? Kasi pag nagreklamo kayo sa amin, hindi kayo sa amin nagreklamo kundi kay Almighty Father. Hindi kayo sa amin nagagalit kundi kay Almighty Father. Sino ba naman kami? Wala kaming magagawa. Sabi ni Moses, na inire-relay niya kay Aaron at si Aaron naman inire-relay niya sa mga tao. Dahil spokesperson ni Moses si Aaron. Hindi nakikipag-usap si Almighty Father kay Aaron. Ang kinakausap ni Almighty Father, si Moses. Kahit na utal-utal si Moses, siya ang kinakausap ng Almighty Father. So, araw-araw, 2 beses sila kumain. Sa gabi, yung quail, yung meat nila as protein. Sa umaga, yung carbohydrates nila ay yung
Manna or bread. At pag madami silang nakuha ng mana, halimbawa, kailangan kumuha tayo madaming mana, baka bukas wala ng mana. Napapanis, nabubulok, pumabaho, inuuod. Pero, pag kumukuha sila ng mana sa ika-6th day ng 2 portion, or twice as much as they get every day, no? From the 1st day up to the 6th day, I mean, from the 1st day up to the 5th day, kasi sa 6th day dapat twice the portion para sa ika-7th day or Sabbath day. Hindi nabubulok. So, kontrolado lahat ni Almighty Father. Imagine mo nabubulok pag from the 1st day up to the 5th day. Pero pag sa ika-6th day, kukuha ka ng twice na portion. Hindi mabubulok pag Saturday. Ang galing, kontrolado ni Almighty Father. Our Father is powerful. Araw-araw yan, merong mana. Natigil na lang na ibigay sa kanila yung mana nung nandun na sa border ng Canaan. At natigil na rin ang pagbigay pag natigil na yung pagbigay ng mana, natigil na rin ang pagbigay ng quail. So, for 40 years, ganun ang nangyayari. Habang sila ay nasa wilderness. Umabot sila ng 40 years sa wilderness kasi matigas ang ulo nila. Pero kung hindi sila matigas ulo, madali lang sila makakapunta sa promised land. So tinetest sila ni Almighty Father. And most of them failed the test. Ang nakapasa lang sa test, si Joshua at saka si Caleb. Sila lang ang nakapasok sa promised land. So tayo, para makapasok sa promised land, susundin natin si Almighty Father. Hindi madali maging isang Kristiyano. Hindi madali. Akala na iba, hindi. Magiging madali ang pagiging isang Kristiyano dahil pag bibigay ka ng tithes, yayaman ka na. Hindi ka. Yun ang tinuturo kasi na iba para magbigay ka ng tithes. Yun ang itinuturo. Para yumaman ka, magbigay ka ng tithes, 10% lang yun. A portion lang yon, a 10th portion lang yon. Ngayon, hindi yun ang nire-require ni Almighty Father. Ang nire-require ni Almighty Father, ang nire-require ni Jesus Christ, our whole being, not just a 10%. Kaya, sinabi ni Jesus Christ, no, na nagbibigay ang isang mayaman ng 10% or tithe niya, at nagbigay din ng isang widow na mahirap ng barya lang or small amount of money. Sino ang mas great sa paningin ni Jesus? Yung nagbigay ng tithe o yung nagbigay ng barya lang naman napakaliit na pera? Mas great sa paningin ni Jesus Christ yung widow. Dahil yun lang ang kanyang pera. Ngayon, yung nagbigay ng 10%, hindi yun great sa paningin ni Jesus Christ. Dahil may natira pa sa kanyang 90%, madami pa. Ibig sabihin, hindi niya binigay ang kanyang buong pagkatao. Samantalang yung widow, buong pagkatao ang binigay niya. Nagtiwala siya. Kaya hindi lang 10% ang nire-require sa atin. Ang nire-require sa atin, our whole being, not money, but our whole being, yung pagkatao natin, yung decision making natin. Iba kasi nagiging mayabang. Nagbigay ako ng tithes. Kaya masasave na ako, nagbigay ako ng tithes eh. Hindi mo may pagyayabang yun. Hindi importante kay Almighty Father ang pera. Kaya niyang gumawa ng pera. Ano ba naman ang pera? Papel lang yan. Ano ba naman ang gold? Basura lang kay Almighty Father yan. Ang importante tayo, yung soul natin dahil tayo ang kanyang inheritance. Kaya dito sa Book of Exodus, iniingatan niya ang kanyang mga anak kahit matitigas ang ulo dahil inheritance niya, mahalaga sa kanya ang kaluluwa ng mga tao na makabalik sa kanya. Kaya kahit matitigas ang ulo, napaka-patient ni Almighty Father.
At inutos din ni Almighty Father na tago ng portion or an omer sa isang pot ng mana para makita yon ng mga ibang generations. So yung nasa pot na mana hindi nabubulok dahil preserve yon ni Almighty Father. Yung mana na nasa pot na ilagay yon sa Ark of the Covenant kasama ng staff ni Aaron that budded with flowers, tsaka ng 10 Commandments na nag-symbolize yun kay Jesus Christ. Bakit natin alam? Nandun din sa design ng Ark of the Covenant ang cherubim. Alam natin na yung cherubim, yun ang inutusan ni Almighty Father ang cherubim na ibigay ang fire kay Jesus Christ or the man clothed with linen na nakalagay sa book of Ezekiel. At walang wings si Jesus, no? Walang wings ang mga angels. Pangkaraniwang itsura, gaya natin. Gaya ni Almighty Father. Nilagay yung mana sa pot, it's a testimony. Proof. Ngayon, nawala na yung Ark of the Covenant. Sino na ang proof? Si Jesus Christ ang proof. He died on the cross. Then after 3 days, He rose again. He rose from the dead. After 3 days. Si Jesus Christ, siya ang proof. Okay? Dahil ito ang proof na yung Ark of the Covenant, ano lang yun, material yun, isang bagay na nasisira, nabubulok. Pero si Jesus Christ, hindi siya nabulok. Yung mga ninuno nyo, yung mga nirerespeto nyong mga tao, ng mga religious people, nabulok. Ha? Si Peter, nabulok siya. Si Paul, nabulok siya. Si Jesus Christ, hindi siya nabulok. At kitang-kita ng mga tao na umakyat siya sa heaven. Nasa book of Acts. So dito na tayo sa Exodus chapter 17 iska. So walang tigil ang reklamo ng mga Israelites. Laging kulang pagkain, kulang ang tubig. Hindi sila masaya. Tinanggal na sila sa lugar ng kasalanan or sa lugar ng pagka-slave, pero hindi sila masaya. Hindi sila grateful. Hindi nila naaalala yung kabaitan ni Almighty Father. Gaya natin ngayon, hindi natin naaalala yung kabaitan ni Almighty Father. Masyado tayong busy, manloko ng kapwa-tao, mambudol ng kapwa-tao. Gumawa ng mga sales talk. Ha? Hindi, yun ang trabaho ko kasi magsa-sales. Sales talk ha. Hindi mo dinadivulge yung mga downside or disadvantage ng isang item. Ang binibigay mo lang, syempre, tinatago mo yung disadvantage. Ang binibigay mo lang yung mga pros or advantage ng mga items na binibili mo. That's also panloloko. Even sa mga contract, malilit na fine print lang. Pag tungkol sa mga magagandang bagay, ang laki ng nakalagay. Kikita ka ng ganito. Ito ang makukuha mo. Pero may mga clause yon or disclaimer. Ang liit na nakasulat, hindi mo mababasa. Pag tinatanong ka, ano nangyari? Ito nakasulat to. Ba't ganyan ang liit to? Kasi nga, itinatago. Ganun ang tao. At isa pa, no? Lahat ng mga items na nabibili natin, cellphone, laptop, computer, in a certain span of time, masisira yan. Para, bibili ka ulit ng bago. Okay? Ganun ang strategy ng mga big corporations. At yung mga iba naman, substandard ang kanilang mga items. Material ng kanilang bahay, substandard. Hindi nila sinasabi sa tao.
Marami pa akong gusto sabihin. Pero dapat magbasa tayo. Itong Exodus chapter 17. Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the wilderness of Sin according to the commandment of the Lord, and camped at Rephidim, but there was no water for the people to drink. Wala na naman silang tubig. Naubusan sila kasi hindi lang naman sila umiinom, pati na rin naman yung mga animals nila. So ang kasalanan nila, hindi sila nagtitiwala kay Almighty Father, puro reklamo. Therefore the people contended with Moses and said, "Give us water that we may drink." So Moses said to them, "Why do you contend with me? Why do you tempt the Lord?" Bakit yung gustong galitin si Almighty Father? Sabi ni Moses. The people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" Gusto mo mauhaw kami? Mamamatay kami sa uhaw, yung anak namin, kami, pati yung livestock namin, kaya tinanggal mo kami sa Egypt. Lagi yun ang kanilang dialogue. Puro paninisi. Hindi na nakikita yung sarili nila. Kaya tayo dapat lagi tayo i-check ang sarili natin. Ano bang kasalanan ko? Bakit ganun nangyari yun? I-check natin yung sarili natin, no? Kasi lagi tayong kaya nasira ang buhay ko dahil sa kanya. Naninisi. Tingnan natin yung sarili natin. Masyado kasi tayong tingin natin sa sarili natin, perfecto tayo na wala tayong nagawang mali. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin yun, it's a result of the things that we did. Tanggapin natin, acknowledge that we are sinners, that we're not perfect. Verse 3, and the people thirsted there for water, and the people complained against Moses and said, "Why did you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst?" So Moses cried out to the Lord, saying, "What shall I do with this people? They are almost ready to stone me or put me to death by stoning me." Gusto na nila akong batuhin, Almighty Father. Anong gagawin ko sa kanila? Imagine, dumaan na sila sa water ng Red Sea. Napakalaking mga miracles na nakita nila. Nabigyan na sila dati ng water, pero hindi nila naisip na mabibigyan ulit sila ng water. Verse 5, and the Lord said to Moses, "Go on before the people, and take with you some of the elders of Israel, and take in your hand your rod, with which you struck the river, and go. Behold, I will stand before you there on the rock in Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink." And Moses did so in the sight of the elders of Israel. So kasama-kasama ni Moses ang elders ng Israel. Gamit niya yung kanyang staff or rod. No? Pinukpok niya. You shall strike the rock. No? He struck the rock. Moses struck the rock. At nung pagka-pukpok niya doon sa bato, lumabas ang tubig. So he called the name of the place Massa, which means tempted, and Meribah, which means contention, because of the contention of the children of Israel, because they tempted or tested the Lord. Kaya yun ang name ng place Massa and Meribah, saying, "Is the Lord among us or not?" Verse 8. Since galing sila, pagod na pagod sila, uhaw sila, marami sila mga dala-dala. Ngayon, dumating naman ng mga Amalek. Now, Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Inaway sila ng Amalek. Sino ba itong mga Amalek na to? Itong Amalek, sa Genesis chapter 36 verse 12, now Timnah was the concubine of Eliphaz, Ezos his son, and she bore Amalek to Eliphaz. These were the sons of Ada, Ezos his wife. So itong mga Amalekites, galing ito sa lahi ni Esau, or yung kapatid ni Jacob. So magkamag-anak pa rin sila.
Pero, anong ginawa ng mga Amalekites? Aawayin ang mga Israelites sa Rephidim. Verse 9, and Moses said to Joshua, first time na nabanggit si Joshua dito, no? Sa Bible, dito sa Exodus chapter 17, verse 9. And Moses said to Joshua, choose us some men and go out. Fight with Amalek. Tomorrow I'll stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Verse 10. So Joshua did as Moses said to him and fought with Amalek. And Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. Nasa Burol, no? Hill. Si Moses, Aaron, and Hur. H-U-R. And so it was when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed. Pag nakataas yung kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelites sa pakikipaglaban against the Amalekites. Pero, syempre napapagod yung kamay ni Moses. So, naibababa niya ngayon. Pag nabababa yung kanyang kamay, nananalo naman yung mga Amalekites. Verse 12, but Moses' hands became heavy or weary. So they took a stone and put it under him and he sat on it. So umupo na si Moses. Dahil si Moses din, ang time na tumatanda na siya, di ba? Mga 80 to 81 years old na siya. Kaya nakataas yung kamay niya pero may upuan siya. And Aaron and Hur supported his hands. Nakaupo na si Moses. Si Aaron naman, tsaka si Hur, hawak-hawak magkabilang silang kamay. Na hawak-hawak nila na yung kamay ni Moses. One on one side and the other on the other side. And his hands were steady until the going down of the sun. So ngawit na rin itong si Hur, tsaka si Aaron. Kasi tig-isa silang hawak no? Nakasuporta sila sa, tig-isa silang kamay na hawak ni, tig-isa silang hawak na kamay, itong si Aaron tsaka si Moses. So dala-dala, Aaron and Hur, sorry. So ang hawak ni Aaron, nakahawak, itaas natin ang kamay ni Moses, si Aaron. Pati si Hur, tinaas yung kamay. So nakangawit din sila, pero nakaupo si Moses. Hanggang gabi, hanggang wala ng araw. So Joshua defeated Amalek. Pagod na rin si Aaron tsaka si Hur dahil matagal din yon. Naaway hanggang gabi eh. So Joshua defeated Amalek and his people with the edge of the sword. Kasi nga, nakataas ang kamay ni Moses, itinaas ni Aaron tsaka ni Hur. Dahil ang dinidinig lang ni Almighty Father na panalangin or prayer or kung gusto lang ni Almighty Father kausapin ay si Moses. So si Aaron and si Hur sumusupport lang. So kaya sila nanalo dahil si Almighty Father, dahil si Almighty Father ang gusto niya si Moses. Ngayon, kung wala si Moses, pipili syempre si Almighty Father ng ibang tao. Pero nung time na yon, ang pinaka-pleasing sa kanyang eyes was Moses. Verse 14, then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua. Kailangan naririnig ni Joshua. That I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Bakit galit si Almighty Father sa Amalek or Amalekites? Pagod na pagod ang mga Israelites, aawayin mo. Magte-take advantage ka, ibubuli mo. Alam mong dumadaan sa trial and tribulation ang mga Israelites. Dadaan lang, aawayin mo. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Binubuli mo, inaabuso mo ang kapwa-tao mo. So sa ngayon, may mga tao na gumagapang na yung tao, gusto pang tadyakan. Nakakaranas na ng pain and suffering sa buhay. Nag-cheer pa yung mga tao. Buti nga sa'yo, buti nga sa'yo. O, galit si Almighty Father sa mga taong ganon.
nambubuli ka ng tao, o galit sa'yo si Almighty Father. Hindi dapat ganon. Verse 15. And Moses built an altar and called its name Yahweh Nissi, or the Lord is my banner. For he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Ngayon, kailan nawala yung mga Amalekites? Nawala yung mga Amalekites dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 3 to 9, nung time ni King Saul. Nakalaban ni King Saul ang mga Amalekites. Kung nabasa na natin to dati. Pero kinuha niya si Agag, king of the Amalekites. He spared Agag, no? Itong si King Saul. So ito ay isa sa mga kasalanan ni King Saul. He spared Agag. Dahil ang gusto ni Almighty Father, wipe out ang Amalekites, even the king and lahat. Pero ang ginawa nila ni King Saul, he spared Agag. And ang in-spared niya, the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. Matigas ang ulo ni King Saul. Kaya, tinanggal ni Almighty Father si King Saul. Nawala yung blessing ni Almighty Father kay King Saul. Dahil ang promise ni Almighty Father, i-wipe out yung mga Amalekites. Ang ginawa ni King Saul, nag-retain siya. Niretain niya si Agag. Pati na yung mga animals, niretain niya. So yun ang kasalanan, isa sa kasalanan ni King Saul, maliban pa sa siya ay mayabang, no? So dito tayo sa Exodus chapter 18. Iska, ha? Naintindihan mo ba? Naintindihan ko yung sarili ko. Wala nakakaintindi sa akin. Huwag ganon. Nanay ko minsan kunyari naiintindihan ko nanay. Pero hindi ko naiintindihan ng nanay ko. Alam ko eh. Ay, nasipa ako. Exodus chapter 18. And Jethro, the priest of Midian, si Jethro or Reuel, na father-in-law of Moses, heard of all that God has done to Moses and for Israel, his people, that the Lord had brought Israel out of Egypt. Nakarating kay Jethro. Masaya-masaya si Jethro. Jethro was already old, no? Dahil siya ay father-in-law ni Moses. Then Jethro, Moses' father-in-law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back. Di ba nabasa natin sa Exodus chapter 4, Iska, na isinama niya si Zipporah papuntang Egypt para sunduin ang mga Israelites, pero nag-away sila, di ba? Inaway ni Zipporah si Moses. Wala siyang respeto sa kanyang asawa. Kaya yun yung time na, last time before this one, na binanggit si Zipporah. Kasi nga si Zipporah ay pinabalik kay Jethro. So hindi na nakasama si Zipporah dahil nga nagkaroon sila ng away asawa. Exodus chapter 4 verse 24 to 26 yon. After he had sent her back. So si Zipporah, asawa ni Moses. So kung matatandaan natin, si Abraham, ang asawa niya si Sarah. Unang namatay si Sarah kaysa kay Abraham. Ngayon si Isaac and Rebecca, unang namatay si Rebecca kaysa kay Isaac. Ngayon si Jacob, unang namatay si Rachel at si Leah bago si Jacob. Ngayon itong si Moses, asawa niya si Zipporah, mamamatay rin si Zipporah, matitira naman si Moses. Bakit ganun? Puro yung mga babae ang una munang kinukuha bago yung mga lalaki.
Kukunin ko na itong mga babae na to. Matitigas ang ulo na to, madadaming mga salita. Kukunin ko na itong mga babae to para yung aking mga servant tahimik na mamuhay. Ang dadaldal na itong mga babae na to. Gustong pangunahan ang mga lalaki. So took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back. Verse 3, with her sons, of whom the name of one was Gershom, for he said, I have been a stranger in a foreign land. And the name of the other one was Eleazar, for he said, the God of my father was my help, and delivered me from the sword of Pharaoh. So yun ang ibig sabihin ng kanyang ang pangalan ng kanyang dalawang anak, no? Si Gershom at saka si Eleazar. And Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses in the wilderness, Dumalaw, where he encamped at the mountain of God. Mount Sinai, yung mountain of God, or Mount Horeb, isa lang yon. Yung Mount Horeb or Mount Sinai, dito tumakbo si Elijah noong ipapapatay siya ni Jezebel. Kasi naisip noon ni Elijah na mag-isa na lang siya nagsiserve kay Almighty Father. So na-depressed, no? Gusto ni Elijah ng tumakbo, magpakalayo-layo. Pero in the long run, mas naunang namatay si Jezebel and Ahab kumpara kay Elijah na kinuha ni Almighty Father at hindi namatay. So yon, same yon, Mount Horeb, Mount Sinai, the mountain of God. Verse 6, now he had said to Moses, your father-in-law Jethro, I'm coming to you with your wife and her 2 sons with me, dadalaw kami sa iyo. Pati yung asawa mo, pati yung dalawang anak mo. So Moses went out to meet his father-in-law, bowed down and kissed him, and they asked each other about their well-being, and they went into the tent. O, kamusta ka na? Nagkamusta na sila. And Moses told his father-in-law all that the Lord had done to the Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, all the hardship that had come upon them on the way, and how the Lord had delivered them. So, ikunento lahat ni Moses kay Jethro, na nahati yung dagat, nalunod yung mga Egyptians, tapos yung tubig na mapait, na mara or bitter. Ikunento lahat yun. Lahat ng na-experience nila. Pati yung mga plagues na na-experience ng Egyptians. Kunento niya. Verse 9, that Jethro rejoiced for all the good which the Lord had done for Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. So, masaya-masaya si Jethro. He praised the Almighty God. And Jethro said, blessed be the Lord, for who has delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, and who has delivered the people from under the hand of the Egyptians. Purihin si Almighty Father. Now I know that the Lord is greater than all the gods, for in the very thing in which they behaved proudly, he was above them. So si Almighty Father ang real God. Wala nang iba pa. Incomparable. Powerful si Almighty Father. He was above them. Kasi yung them na sinasabi, yun yung mga false gods yun na sinasamba ng mga pagans. Na yun naman nakakagawa ng mga bagay. Pero, kaya sila nakakagawa ng bagay dahil yun ay devil, no? Or demons. Verse 12, then Jethro, Moses' father-in-law, took a burnt offering and other sacrifices to offer to God, and Aaron came with all the elders of Israel to eat bread with Moses' father-in-law before God. So, nag-offer ng burnt offering. And so it was on the next day that Moses sat to judge the people, and the people stood before Moses from morning until evening. So nandun si Jethro. Kinabukasan, nakita niya si Moses. Maraming mga tao nakapila. Maraming nag-aantay kay Moses. Kasi siya yung magde-decide or mag-judge
Pag merong mga rift ang mga tao, meron silang mga problema na hindi nila ma-solve, magtatanong sila kay Moses kung ano ang dapat gawin. Example, yung mga livestock nila naghalo-halo na. Tapos nabuntis yung isang lamb. O kanino mapupunta yung anak ng lamb? So parang, paano ngayon yun? Lamb ko yung lalaki, ram ko. Tapos sheep, yung sheep mo, na babae naman sa'yo. Kanino mapupunta yung anak nun? No? Kasi nga, nagkakahalo-halo minsan. Hindi mapagdesisyonan, kaya lumalapit sila kay Moses. O kaya may mga nawawalang mga bagay, or may mga nag-aaway na tungkol sa chismisan. Yung or may nagkapiti ka ng tenga, gano'n, hindi naman sinasadya, nagkairingan, nagkaasaran, gano'n. Lahat kay Moses. Yung mga nagkatitigan lang, tapos nag-aaway na, sama ng tingin na. Siya kasi ang unang tumingin, kaya tumingin din ako ng masama. Aaway na yon. Si Moses lahat na nagpapacify sa mga tao. So when Moses' father-in-law saw all that he did for the people, he said, "What is this thing that you are doing for the people?" Ano itong ginagawa mo sa mga tao? Ang dami nila, ikaw ang magja-judge lahat niyan. Why do you alone sit? And all the people stand before you from morning until evening. Umaga hanggang gabi, ikaw nagde-decide. Ang dami nila, paano matatapos yan? Padami ng padami yan. Nagmumultiply mga problema ng mga tao, hindi mo natatapos. Pagod na yung mga tao, sa kakaantay sa'yo, ikaw rin pagod ka rin. And Moses said to his father-in-law, "Because the people come to me to inquire of God." Kasi yung mga tao, lumalapit sa akin para itanong kay Almighty Father kung anong desisyon. When they have difficulty, they come to me. Pag may mga hirap sa pagde-decide, lumalapit sila sa akin. And I judge between one and another. Ako ang nagde-decide. Dahil sila ay lumalapit kay Almighty Father, ako lang ang kinakausap ni Almighty Father. And I make known the statutes of God and His laws. Ako ngayon ang nagsasabi sa mga tao kung ano ang law ni Almighty Father tungkol sa mga usapin ng mga different kinds of mga away, gulo, ganon. May mga nawawalang bagay, na kung ninakaw ba o kanya ba yun. So Moses' father-in-law said to him, "The thing that you do is not good." Yung ginagawa mo, hindi maganda yan. Sabi ni Jethro. Inalaw ni Almighty Father na magsalita si Jethro tungkol sa mga ginagawa ni Moses. Bakit inalaw ni Almighty Father? Si Jethro, matanda na siya. Ito ay para sa atin. Kasi yung mga matatandang tao, wala na silang walang pride sa mga matatandang tao. Kaya gusto ko yung mga kausap ng matatandang tao. Kasi marami ka sa kanilang matututunan. Wala na sa kanilang pride. Pero merong mga matatanda na ma-pride pa rin. Ma-pride pa rin. Pero usually, yung mga matatandang tao, may kapupulutan ka ng aral or knowledge and wisdom. Dahil na-experience na nila. Kaya tayo rin, may mga matatandang tao na nagbibigay sa atin ng advice, makinig tayo dahil napagdaanan na nila yon. Kaya yun ang pinaparating sa atin ni Almighty Father dito. Kaya inalaw niya si Jethro na magbigay ng advice kay Moses. Dahil di ba pag bata tayo, tigas ng ulo natin, puro pa tayo kung ano-anong gusto natin gawin sa buhay. Ngayon pag matanda na, iba na eh. No, matanda na ako. Iba na yung gusto kong gawin sa buhay ko, ganon. Iba na yung goal ko.
matanda pala, ganun na. Nag-iiba. Ayaw mo na yung mga kababawan. Kaya inalaw ni Almighty Father na magbigay na advice si Jethro kay Moses. Both you and these people who are with you will surely wear yourselves out. Mapapagod kayo. Ikaw mapapagod. Yung mga tao nag-aantay sa'yo ang tagal-tagal. Pagod sila. For this thing is too much for you. And you are not able to perform it by yourself. Listen now to my voice. Pakinig ka sa akin. I will give you counsel or advice and God will be with you. Sasamahan ka ni Almighty Father, bigyan kita ng advice. No? So, si Almighty Father, inilagay niya sa utak yun. Inilagay niya sa utak ni Jethro na magbigay ng advice kay Moses. Para tayo rin, makita natin na may mga taong matatanda, pwede sila magbigay ng advice sa atin. Ibig sabihin, walang pride si Moses. Hindi, ako ang kausap ni Almighty Father, bakit ikaw makikialam? Walang pride si Moses. Tanggap niya yung advice ng nakakatanda sa kanya, na nakita niya na tama naman. Listen now to my voice. I will give you counsel and God will be with you. Stand before God for the people so that you may bring the difficulties to God. Yung mga mahihirap na bagay na magde-decide sa'yo. And you shall teach them the statutes and the laws and show them the way in which they must walk and the work they must do. Ikaw magturo sa kanila, sa mga tao. Turuan mo ng statutes and law. Hindi lang ikaw ang nakakaalam ng statutes and law ni Almighty Father, kundi yung mga tao, isabihin mo rin sa kanila kung ano yung mga statutes and laws ni Almighty Father. Yun ang sabi ni Jethro. At ituro mo rin sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Para kung may mga naka-experience ng ganung problema, sila man ang magtuturo dun sa mga tao na nakaka-experience ng problema na nadaanan na nila. No, naintindihan natin? Iska? Oo, naintindihan ko. Moreover, you shall select from all the people able men. Pipili ka sa mga tao dito. Nakikita mo maraming tao yan. Mamimili ka ngayon dyan. Able men. Ano bang able men? Such as fear God first and foremost. Dapat, ang pipiliin mo na tao, yung may takot kay Almighty Father. Mamimili ka, may takot kay Almighty Father. Men of truth, hating covetousness. Yun ang able men. Takot kay Almighty Father, puro totoo lang ang sinasabi, at galit sa greediness or covetousness. Yun ang pipiliin mo na tao. Bakit unang-unang fear God or takot kay Almighty Father? Kasi, dito sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Kaya pag takot tayo kay Almighty Father, kilala natin siya, we are full of wisdom and understanding. Beginning na yun. Takot tayo kay Almighty Father, kaya yung decision making natin maayos na, dahil lahat ng decision making natin isinasangguni natin kay Almighty Father. Puro tama na ang ating magiging decision dahil takot tayo kay Almighty Father. Dahil takot ka kay Almighty Father, hindi ka manloloko ng tao, hindi ka aaway ng tao, takot ka kay Almighty Father eh. Men of truth, puro totoo ang sasabihin mo, hindi ka sinungaling. At galit sa covetousness. Ha? Kayo ba, galit ba kayo sa covetousness? Greediness, galit ba kayo? Or gustong-gusto nyo yung greediness? And place such over them to be rulers of thousands,
rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. So, mamimili ka ng mga able men na takot kay Almighty Father, men of truth, and hating covetousness. Ngayon, hahati-hatiin mo sila. Yung isa, leader ng thousands. Tapos yung leader ng thousands na yon, mamimili naman siya, leaders ng hundreds. Tapos yung leaders ng hundreds na yon, mamimili naman siya, bawat leaders of hundreds, yung kanya nasasakupan, pipili naman siya ng rulers of 50. Ngayon, yung rulers of 50 na yon, kukuha naman siya ng rulers of 10. No? So, it's like a government. And let them judge the people at all times. Di ba yung mga judge ngayon? Anong branch ka? Anong branch ka na judge? Maraming mga judge, no? Kung saang branch sila nasasakop. Dahil hindi kaya ng isang judge. Kaya dapat madaming mga judge. Kaya dito, marami din. And let them judge the people at all times. Then it will be that every great matter they shall bring to you, but every small matter they themselves shall judge. So it will be easier for you, for they will bear the burden with you. So pag mahirap na mga usapin sa'yo, pero yung mga madadali lang, yung mga nagkapitikan lang ng tenga, gano'n, o nadapa dahil natapilok, at nadapa sa paa ng kapwa-tao niya, hindi naman sinasadya, sila na mag-decide nun. Pero yung mga mahirap na usapin, yung mga madugong usapin, yung away ng pamilya, gano'n, ikaw na ang mag-decide. Dahil mga mahihirap na decision yon. If you do this thing, and God so commands you, then you will be able to endure. And all these people will also go to their place in peace. Magiging maayos ang mga tao, at ikaw rin okay ka din dahil hindi masyadong mapapagod. Yung mga tao, hindi sila mag-aantay ng napakatagal. So Moses heeded the voice of his father-in-law and did all that he had said. Pinakinggan niya yung sinabi sa kanya ni Jethro, yung father-in-law niya. So tayo, kahit sabihin mo na, hindi, mas marunong ako sa'yo, pero makinig ka pa rin sa mga nakakatanda sa'yo, makinig ka pa rin sa kung ano mga suggestions na sa tingin mo ay maganda at isasangguno mo kay Almighty. Tatanong mo ko, tama ba yun, Almighty Father? Ganon. So since maganda yung sinabi ni Jethro, alam ni Moses, meron siyang discerning spirit, kaya sinunod niya yung advice ni Jethro. And Moses chose able men out of all Israel and made them heads over the people, rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of tens. So they judged the people at all times, and hard cases they brought to Moses, yung mga mahirap na mga usapin kay Moses. Pero yung mga dadali lang, yung mga iba ng mga tao, no? Yung mga leader na ang nag-decide or nag-mediate. But they judged every small case themselves. Yung mga maliliit na kaso lang. Then Moses let his father depart, and he went his way to his own land. So, yung pala ang purpose. Kaya na-meet niya si Jethro. May purpose si Almighty Father to give advice to Moses. Not just to meet his wife and 2 kids, but also for Jethro to give advice to Moses. Yun ang reason kung bakit inallow ni Almighty Father na i-meet or mag-meet si Jethro tsaka si Moses. Kasi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, inaalaw ni Almighty Father, there's a reason behind it. Para yun sa ikabubuti natin. Dahil laging tayo ang iniisip ni Almighty Father. And up to now, nakakuha tayo ng lesson na makikinig tayo
sa mga nakakatanda sa atin, wag matigas ang ulo. Dahil sila na-experience na nila yung mga bagay, makinig na rin tayo. And, kung nakikita natin na yung ating kapwa-tao ay nahihirapan, bigyan din natin sila ng advice, ng maayos. Huwag yung advice na ikakapahamak nila. Dahil si Almighty Father, dapat may takot tayo kay Almighty Father. Dahil yun ang beginning of wisdom. Thank you, and God loves us all so much.